Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 8 loose firearms isinuko sa mga otoridad sa Zamboanga City. 3 sospek arestado sa pamamaril sa fresh graduate sa Davao de Oro. Lisensya sa pagkadoktor ni Lorraine Badoy, sinuspende ng PRC dahil sa pangre-red tag sa health workers. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 8 loose firearms ang voluntaryong isinuko sa mga otoridad sa isang turnover ceremony na ginanap sa Zamboanga City Hall noong Hunyo 26. Kabilang sa mga isinukong armas ang mga 12-gauge shotgun, .30 caliber bolt-action rifles, isang .30 Saginaw rifle at mga .357 Magnum revolver. Ayon sa mga otoridad, bahagi ito ng kampanya upang mabawasan ang mga hindi lisensyadong baril na maaaring magamit sa krimen o armadong kaguluhan. Isinagawa ang turnover sa pakikipagtulungan ng Task Force Zamboanga, Zamboanga City Police at lokal na pamahalaan. Binigyan naman ng ayuda ang mga individual na kusang nagsuko ng kanilang mga armas. Umaasa ang mga otoridad na mahihikayat pa ang iba pang may hawak ng hindi lisensyadong baril na voluntaryong isuko ang mga ito bilang bahagi ng pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. 3 sospek ang naaresto kaugnay ng pamamaril sa isang bagong graduate sa kolehiyo sa Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro noong Hunyo 25. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga naaresto ang umano'y gunman, ang driver ng sasakyang ginamit sa krimen at isa pang sospek na natukoy sa tulong ng mga saksi. Sugatan ng biktima matapos tamaan ng 4 na bala ngunit nasa stable ng kondisyon sa ospital. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang ika-4 na sospek na itinuturing na pangunahing utak sa insidente. Iniimbestigahan ng pulisya kung personal grudge at love triangle ang posibleng motibo sa pamamaril. Naghahanda na rin ang mga otoridad ng mga kasong isasampa laban sa mga naarestong sospek. Sinuspinde ng Professional Regulation Commission o PRC Board of Medicine sa loob ng 6 na buwan ang lisensyadong doktor, dating tagapagsalita ng Anti-Insurgency Task Force na si Lorraine Marie Badoy. Kaugnay ito ng kanyang mga pampublikong pahayag na nag-uugnay sa ilang health workers at health organizations sa CPP, NPA, NDF. Ayon sa PRC, lumabag si Badoy sa Code of Ethics ng medical profession dahil sa hindi etikal at hindi profesional na asal. Habang suspendido, hindi siya maaaring magsagawa ng anumang gawain bilang doktor. Iginiit naman ni Badoy na ginawa niya ang mga pahayag bilang dating tagapagsalita ng NTF-ELCA. Ngunit sinabi ng PRC na walang naipakitang opisyal na dokumento upang patunayan ang mga alegasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.